Mga kapatid, atin lang pong konsultahin dito ang dati pong kalihim ng kagawaran ng katarungan, dati rin pong senador at ngayon nga po ay kumakatawan sa mamamayang liberal si Representative Leila de Lima para po sa kanya pong pagsusuri, pag-aaral dito po sa inilabas na executive order ng Pangulong Marcos Jr. Particularly po Executive Order 94 at kung ano po ang kanyang kaisipan at damdamin dito. Napakahalaga po nito para natin malaman kung ito ho ba ay isang matibay, di ba, na komisyon at mayroon pong sapat na poder para maungkat ang buong katotohanan sa napakalaking iskandalo ito. Magandang umaga po sa inyo, Representative Leila de Lima. Magandang umaga, Ted, and also DJ Chacha, saka sa mga nanonood at nakikinig sa programa ninyo ngayon. Opo, Good morning. Opo, salamat na marami. Ma'am, ngayon pa lang po, ano ang inyo pong mga napansin dito po sa executive order po ng Presidente tungkol po sa pagbubuo nga ng Independent Commission para po sa infrastructure? Go ahead, ma'am. Okay, unang-una ay ginagalang ko naman po ang prerogative o yung ang kanyang kapangyarihan na mag-create ng ganitong komisyon. Pero dun sa pagsusuri ko po, tinitingnan ko po ito kagabi, pinag-aaralan ko po ito kagabi, ay para po sa akin, ikumpara po natin sa isang legislated independent commission. Yung batas talaga, hindi lang EO or executive order. At yung batas na hinihiling ng aming House Bill number 4453 na final namin dito sa House noong September 9 or 2 days before the issuance of the executive order. Kung ikukumpara nyo po, parang ang nakikita ko po, hindi ganun kalakas ang kanyang ipin. Hindi yung it's not so ideal for an independent commission tasked to really investigate ng napakalaking mga kaso ng mga anomalya, mga korupsyon sa mga infrastructure projects, especially flood control projects. Bakit ko po sinasabi yon? Unang-una, as EO created lang, in other words, presidential creation, ang saklaw ng kanyang pagko-compel yung independent commission para kukunin ang mga assistance o mga pagko-compel ng production of documents at pagko-compel ng attendance ng mga witnesses or resource persons, medyo limitado. Dahil nga, yes, nakalagay naman dito may subpoena powers, pero bakit walang contempt powers? Walang contempt powers kasi hindi ito basta-basta binibigay kung hindi batas ang magbigay ng contempt powers. At yan po nakaloob po yan doon sa House Bill namin, House Bill number 4453, na kapag mag-disobey ng orders, kasama na yung subpoena, nung mga sinasabpina, yung mga inuutusan, ay ang susunod dyan, contempt powers. Dito sa EO, again, since sakop lang niya yung executive, ay up to lang po, mga disciplinary administrative cases against dun sa mga tao ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno na hindi susunod sa kanila o hindi susunod, hindi makikipag-cooperate sa kanila. Kapag ang independent commission naman, on the other hand, ay in-establish ng batas, at klaro po yan dito sa House Bill namin, ay wala kang lusot. Kasi meron ngang contempt powers, pwede kang ipakulong kung hindi ka mag-a-appear. Just like yung mga contempt powers din dito sa mga investigations sa Senate and sa House. At mas maano pa nga ho dito sa independent commission. Opo. Tapos isa pa po, ang nakasabi dito, 3 daw po ang members, ang composition, isang chairperson at 2 members. Para sa akin po, 3, parang medyo kulang yon. Kaya po dito sa aming bill, 5 dapat. At nakalagay po sa aming bill kung ano talaga ang mga magiging kwalifikasyon. Wala pa pong pangalan dito, just like in the executive order, wala pa pong pangalan ng mga magko-compose ng commission na yan. Pero sinabi po namin dito sa House Bill na kailangan merong
the retired justice of the Supreme Court na magiging chairperson. Tapos yung one certified public accountant with expertise in forensic accounting or auditing. Then one industry-led leader, preferably an engineer. One respected academician with background on either public finance, economics, or urban and regional development planning. And one permanent representative from the business sector or civil society. Okay. Dito po sa EO 94, nakasabi lang tatlo, a chairperson and 2 members of proven competence, integrity, probity, and independence. Okay. Pero wala pong sinasabi ano dapat, saan ba sila dapat manggaling. Opo. And then it should be subject, of course, solely to the discretion of the president. Siya magiging appointing authority. Bakit po importante yan na yung isang independent commission sa lawak ng kanyang magiging mandato, sa lawak ng mga problema na titingnan nito, sa lawak ng mga solusyon na dapat nilang i-recommend, kailangan yung mga qualifications tugma. What if yung 3-member commission na yan under EO ay puro lang mga justices o kaya puro lang abogado at wala sa mga from mga industry leader, mga ganyan. Opo. Tapos isa pa po, meron kaming dito na one representative, permanent representative from the business sector or civil society. Napansin ko rin po dito sa EO 94, wala pong civil society component. Okay, sige po. Ma'am, sorry to interrupt. Ma'am Leila, kasi nga po we have limited time. Pero para ho natin tumbukin ng diretsahan po ito, maganda nga po ang sinasabi ho ninyo na kung maaari lang po, ito pong poder na ito, pagbubuo ng komisyon, ay maging isa pong legislative action. Yes. Opo, para ho talaga wala nang question sa legalidad nito, sa powers nito. Okay. And so, also independence. Yes, ma'am. Opo. And the Tsaka independence. mas magiging, yung credibility requires independence. Opo. Okay. Sige, ma'am. Kapag independent, truly independent yung commission, yung body, magiging credible yan. Opo, yes, ma'am. Compared to a presidential creation lang. Opo, yes, ma'am. Di Okay. ba? Opo. Pero ma'am, to simplify po, no? Opo, itong ating discussion, lumalabas po talaga na ito pong executive order na ito ay walang ngipin. Wala itong ngipin kasi po, wala siyang contempt powers. Hindi niya maaring obligahin, yung pong mga maliban ho sa mga taong gobyerno na ang kaso po lamang ay administratibo and mga possible whatever na mga kaso. Basically po, ang sinasabi po ninyo, wala, kasi ma'am, ngayon maraming umaasa dito di ba? Maraming naghihintay nito. Baka lang po ma-frustrate ang marami. Kasi nga kapag ito po pinatupad na, lalabas po na puro lang ho sila recommendatory at request sa mga agencies na tulungan din sila, di po ba ma'am? Opo, tama po kayo. Although recommendatory rin sa prosecution. Pero yung request tsaka yung assistance, referral. So magre-request muna. Lalo na if outside of the executive department. Yes, yung sa Constitutional Commission, sa Ombudsman, sa Judiciary. Request lang and referral. Yes, so pwedeng tanggihan ang mga request. Okay. Pero sa batas, kung batas ito, talagang compelled sila. Kasi mandato ng isang batas. Okay. Sige ma'am. So, para ho natin na po ito, no, so we can straightforward ma-address ang isyong ito. Opo. Kung kayo lang po naman ang tatanungin, ma'am, ano po ang inyong rekomendasyon sa Presidente? Kasi po, sa lahat nga po ng mga natanong namin, off-air po lamang, sa nagsasabi nga na maalam sa batas, mahina itong executive order na ito. Maraming umaasa pero frustrating. Ano ang inyong rekomendasyon, ma'am? Ang aking pong rekomendasyon, I'm appealing also to everyone concerned, kasama ng mga kasamahan namin dito sa House of Representatives, dapat po talaga batas. Kaya dapat po itong bill namin, House Bill number 44553, 12 po kaming signatories dito at meron bang ilan-ilan pang miyembro na lumapit na po sa amin na gusto rin nilang mag-co-author nitong bill na to. Ito po dapat ang isulong natin. Kasi iba po kapag creation ng batas. Opo. And then, ang ano lang po dito is that parang hiling ko lang po para mapabilis ang pagpasa nito at para talagang siseryosohin ng gusto. Kasi nga po meron kaming House Bill. Now sa Senate po, kailangan po meron din silang move na magpasa rin ng
Counterpart bill, yes, I ma'am. understand, I understand na nag-file na rin po pala si Senator Tito Soto, now ma'am. the Senate President, Yes, ma'am. ng isa rin bill, Senate Bill 1215, 1215, filed last August 19. Nang hinihiling niya is the creation of an independent People's Commission. So doon sa pinaka-concept, ano po, malapit dito sa aming na-envision dito sa aming House Bill. So sana po, both houses ay seryosohin ito. Suportahan ng majority of both houses para mapabilis. And isa pa po na kailangan para lalong mapabilis, ang pakikiusap po namin sa Pangulo, kapag ho ay na-take up na to sa committee level, tapos nasa plenary na, ay sana po ma-certify niya as urgent para hindi na tumagal. Yes, yun po ang mga nais namin para tunay na magkaroon na talaga nitong independent commission. Ibang-iba po kapag creation ng batas ng legislature. Yes, ma'am. Hindi po presidential creation. Klaro na po yan. Sige, so ang issue lang po kasi nga dito, ito po pinaghintay-hintay natin ang pagkatagal-tagal, ilang linggo po ito, pero sabi nga po ninyo, sabi ho din ng iba, mahina ito, malamya ito, yung pong tagal naman ng pagbuo ng Republic Act, ang inyo pong suggestion is certified as urgent kasi nga po, kakayanin yan in 2 weeks time kung talaga pong gugustuhin. Plus, alam mo yan, Ted. Alam mo yan because you were once a member of the House. Yes, ma'am. In 2 weeks time, kakayanin mo yan. Pagkatapos, kailangan mo pa ng 15 days publication ito eventually so para maging effective. Pero sa tingin po ninyo, ma'am, vis-a-vis dito po sa executive order na ito, kung ngayon po ay tutugunan ng Presidente ang inyong kahilingan, pareho lang po ito kasi because they will also organize, di ba? Dito po, mag-organize pa sila. Wala pa nga na-appoint na tao eh. So, yung po yun. Yes, ma'am, go ahead. But ang importante talaga ma-approve not both houses of Congress and then ipa-certify as urgent. Mas mapapabilis po talaga yon. Okay. Pero ma'am, in fairness ma'am sa Kongreso, kasi nga kung ito po ang mananaig na executive order ng Presidente, lumalabas ngayon, mas powerful pa itong TRICOM or Blue Ribbon Committee ng Senado sa executive order na ito. Dahil nga sa contempt powers. May contempt powers both houses, both committees. And subpoena powers, ma'am, di ba? May subpoena and at the same time contempt. Itong sa EO, may subpoena. Pero mahina dahil walang contempt powers. Yung compulsory nila, the compulsory strength of the body of the independent commission envisioned under this EO ay confined lang sa executive branch, yung mga departments, mga ganyan. Pero kapag iba na, outside of the executive, request lang, as you correctly pointed out earlier. So pwedeng tanggihan. Pero ma'am, walang compulsion. Yes, ma'am. Pero ma'am, just to tell you, yung pong Section 4 ng refusal to obey subpoena, kapag pinag-uusapan private person, hindi nila maoobliga. Kapag taong gobyerno, pwede, pero pag private person, halimbawa, contractor, sinubpina nila yung kanilang bank records o kaya po ang kanilang pong mga kontrata, yung taong pribado cannot be compelled actually. Di ba? Kasi hindi naman, di ba ma'am? Ito ho yun eh. Yes. You're correct. At isa pa pala on the legal side of things, dito po sa bill namin, meron dito prohibition ng issuance of restraining order na hindi basta-basta hinto. Kasi pinagbabawal namin dito sa House Bill 4453 na bawal yung issuance. So Section 8, prohibition on the issuance of temporary restraining orders, preliminary injunctions, and preliminary mandatory injunctions. No court, except the Supreme Court, shall issue any temporary restraining order, preliminary injunction, or preliminary mandatory injunction against the Commission. Wala po ganitong provision dun sa EO. Importante po ito. Kasi alam mo naman, Ted, madaling kumuha ng temporary restraining order and injunction sa mga regular courts. Di ho ba? So, ano mangyayari kung makakuha ng TRO tsaka injunction? So, masususpend, mahihinto yung proceedings. Kaya linagay namin dito. Kaya yung sa tingin ko
every time I read and compare both the EO and our bill 4453, the more I'm convinced na mas tama talaga, mas ideal kapag batas at hindi lang EO. Okay, sige po. Ma'am, well said po dito po sa isyong ito. Meron na po pahabol na issue, ma'am, si Chacha. Ito ho yata yung hearing din kahapon doon sa budget po ng COA. Go ahead, Cha. Yes po. Congresswoman, sinabi niyo po kasi na posibleng o po pwedeng magsulong nga po ng impeachment dahil po doon sa betrayal of public trust. Kayo na po ba mismo, kasama po yung ilang kasamahan niyo dyan sa Kamara, ang magsusulong po nitong impeachment kay COA Commissioner Lipana? I can do that. Any member of the House can do that. And pwede akong samahan ng ilan pa, katulad nila Congressman San Fernando and si Tino, kasi sila kahapon kasi sa hearing, sila muna yung nag-raise ng issue na to. So I was listening to them. Kaya sinundan ko lang sila. Kaya pinag-usapan po namin yung COA chair. Pwede ho ba, kausapin nyo yung commissioner nyo na I understand on medical leave. Pagbalik niya, kausapin nyo po siya na kung hindi siya magre-resign, mapipilitan ang House of Representatives to initiate impeachment proceedings against him. At nakakadismaya rin, frustrated kami sa COA leadership dahil nga nung renage yung issue, kung alam nila yung issue na yan, kung alam nila na meron palang asawa na kontraktor o isang opisyal ng isang construction company, ang sagot po ng COA, ng chairman, was opo, narinig po namin sa media. And then after media, nung narinig nila sa media, anong ginawa niyo? Wala pa. They could have talked to the commissioner concerned. Yeah. Kasi nga, the commissioner naman, out of delicadeza, dapat mag-resign. But we all know na ang resignation, personal decision yan. Hindi mo pwedeng pilitin. Voluntary dapat yan. So kung hindi siya magboboluntaryo ng magbitiw sa kanyang posisyon, mapipilitan na kami mag-file ng impeachment proceedings because he is an impeachable official and therefore pwede lang siya maalis through impeachment. Oo. Attorney, Congresswoman, sabi niyo nga po, hindi lang to basta potential conflict of interest. Sabi niyo po kahapon, ito ay real, actual conflict of interest. Iintayin niyo pa po ba na makabalik siya dito at matapos yung kanyang medical leave para po makapagpaliwanag siya o kayo po yung magfa-file na? Ang ano namin kahapon, ako na mismo, ay gusto ko pang bigyan ng chance ang COA leadership na pwede ba para maiwasan na yung pag-initiate ng impeachment proceedings in the middle of all this na maraming mga inaasikaso rin ang Congress. Pwede ba na magkusa na lang siya? Kasi pag nag-resign naman siya, ang apektado lang dyan is the administrative aspect of his culpability. Kasi kaya nga nandiyan ang impeachment para alisin sa pwesto yung impeachable official. Pero wala nang ibang hindi na pwedeng to penalize the impeached official. So subjected pa rin siya sa other proceedings outside of the impeachment proceedings, meaning criminal proceedings na pag-violate ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act and any other relevant laws. Oo. Congresswoman, paano po nakalusot yung ganito na, 'di ba, pag ganitong setup mismo, asawa ng commissioner tapos may kontrata po sa gobyerno, kaninong lapses po ito? Kulang ba tayo sa batas? Hindi po tayo kulang sa batas. Kaya lang, yung mga sistema natin, yung mga institutions natin, nako-compromise. And mukhang lahat na institutions ngayon nako-compromise. So, napakalaki talagang problema meron tayo. Kaya kailangan talaga ng mga solusyon. Pero I also emphasize in a recent privileged speech of mine na yes, marami nang nagagalit na mga kababayan natin, yung mamamayan ay talagang nagagalit na rin sa mga nakikita nilang mga katiwalian. Pero wag naman sana na umabot tayo sa isang situation na matutulad doon sa, alam niyo naman kung ano nangyayari sa Indonesia at sa Nepal. Hindi po solusyon ang violence, hindi po solusyon ang chaos. Ang ano lang dito is firm accountability. Swift and firm accountability. Huwag na nating patagalin yung mga proseso na dapat panagutin, kasi lalong magagalit ang ating mga
kababayan. Pero wag po tayo. Chaos, violence yes, ma'am. should Opo. not Do be an away with option at violence. this point. Alright. Kasi, Opo. ma'am, ang kagandahan nga lang po ngayon dito ho sa nangyayari din ito na tayong lahat ay namumulat kaya po nauungkat na, no? Pati itong issue dyan po sa COA. Lumalabas po, ma'am, na nagmamaang-maangan yung chairman na hindi nila alam ito for the longest Yes. time. Ngayon kanila pong isang commissioner ay meron pong asawa na mismo nangungontrata sa DPWH maging DENR, di po ba? Opo. Kaya nga, nakakapanglumo talaga. Saka yung gano'n na hindi nila, nalaman lang daw nila sa media reports nung pumutok na. Opo. And then, wala silang ginawa. Hindi man lang nila kinausap. Opo. Ano ba yan? Opo, hindi ba My goodness. hindi pa ba impeachable offense din niyo para kay chairman? Na bilang chairman Tingnan po, natin. di ba? Tingnan po natin kung that should fall under any of the recognized grounds. Pero ang palaging all-encompassing dyan is betrayal of public trust. Yes, ma'am. Napaka-comprehensive po yan, overarching. Maraming pwedeng pumasok sa acts of betrayal of public trust. Opo. Okay. Ma'am, salamat po na marami sa inyo pong paliwanag. Kami po natutumuli dito po sa ating pinag-uusapan na napaka-importanting isyong pambayan. And we look forward, ma'am, sa pag-usad na inyong panukala, pati po yung inyong counterpart in the Senate. Have a good weekend, ma'am. Salamat. Happy weekend also to both of you and sa audience ninyo po. Salamat Good na day. marami. Thank you. Representative ng Mamamayang Liberal, Leila De Lima. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!